Jenian, wala na akong tahanan. Malaki ang utang ng tatay ko. Pinilit siyang magbayad. Nagpakamatay siya sa ilog. Chisui-sui. Magpakasal tayo. Ano? May kasunduan tayo mula pagkabata. Ang pamilya Gu hindi. Sisira sa kasunduan dahil sa problema ng pamilya Chi. Ang gastos sa paggamot ng tatay mo, sasagot ng pamilya Gu. Pag-isipan mo. Presidente Gu, malinaw na gusto mo si Miss Chi, bakit hindi mo direktang sabihin? Kujin malapad ang balikat, payat ang baywang, 8 abs. Sigurado ka ba na makatiis ka? Pero, Anong pero? Ang kaligayahan mo, ikaw ang dapat magpursige. Sa tingin ko, kapag lumabas siya mamaya, sumugod ka, itumba mo siya sa kama. huwag kang magsalita. Lumabas siya. Ang sinabi niya kanina, tungkol sa akin, Sige, Sui, kibain mo siya. Kaya mo yan. bakit tahimik ka? Natatakot ka sa Kin? Wala. Sinong natatakot? Anong sinasabi mo kanina? Yung abs mo. Gusto kong hawakan. Nagbibiro lang si Xiao Xiao. Huwag kang mag-akala ng iba. Ganon ba? Nagkakamali ka lang? Oh. Pero, bakit ang narinig ko? Pinapag-iba ka niya sa Kin? Chisui-sui, anong kinakatakot mo? Asawa mo na siya sa batas. Tama si Xiao Xiao. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Sugod ka. Haggan mo siya. Ngayon na. Kaya, may kailangan ka ba? Diretso mo na lang sabihin. Kayang-kaya kong ibigay. Inaakit ba niya ako? Pero yung ganong bagay, kung ako pa ang magsasabi, nakakakahiya naman yon. Bahala na. Ang sarili kong kaligayahan, kailangan kong ipaglaban. Mukhang wala namang problema. Matutulog na ako. Chisui-sui, anong inaasahan mo? May kailangan ako. May kailangan ako. Ibig kong sabihin, may kailangan ako. Gusto kong magtrabaho sa kumpanya mo. Magtrabaho? Oo, gusto kong matutong magpatakbo ng kumpanya. Ayokong mawala ang buong buhay na pinaghirapan ng tatay ko. Ganito lang. At ayokong umasa sa iyo magpakailanman. Maaari kang umasa sa akin magpakailanman. Ano? Wala. Kaya, gusto mo lang magtrabaho sa Gu Company. Talagang mali ang pagkaintindi ko. Paano niya nasabi ang mga salita niya? Sinisiguro kong magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ako makakaabala sa iyo. At hindi ko ipagkakalat ang relasyon natin. Hindi ako magdudulot ng anumang problema sa iyo. At Kahit trabaho lang ito. Pero kahit papaano, sui-sui, nagkakaroon na ng mga hiling sa akin. Sige, bukas, magtrabaho ka sa Gu Company. Sakto, kulang ng assistant sa opisina ng presidente. Sumama ka sa Chen. Salamat. Siguradong gagawin ko ito ng maayos. Ganito pa rin ang pagiging malayo. Naku, narinig mo ba? Ang asawa ni Ginoong Gu, darating sa kumpanya ngayong gabi. Hindi ba siya ang misteryosong asawa ni Ginoong Gu? Ang aura, ang estilo, mukhang mayaman o mahalaga talaga. Bagay na bagay sa Ginoong Gu. Binibini, naghahanap ka ba ng tao sa kumpanya? Hindi, ako ay magsisimula ng trabaho dito. Ako ay Feng Shui. Kumusta sa inyong lahat? Talaga nga ikaw? Congratulations! Napakagaling ng kapalaran ni Ginoong Gu. Binibini Fang, kayo ni Ginoong Gu, kailan kayo nagpakasal? Ang pagiging sekreto nito, napakahusay. Noong nasa ibang bansa ako, hindi ako makakontak sa Xinyan at narinig ko na siya ay nagpakasal na. Ang mga pagiging malayo niya, lahat ay pagiging mapaglarong pag-akit. Para bigyan ako ng sorpresa. Ang bagay na ito, hindi pa maaaring ipaalam pansamantala. Pero sinabi ni Xinyan, maghahanap siya ng tamang pagkakataon para personal na ipahayag. Naku, Jeannie Ann, nakauwi ako. Bakit hindi mo ako sinundo? Na-delay ang eroplano. Naiinip ako mag-isa. Busy ako. Jeannie Ann, galit ka pa ba sa akin?
Alam ko, mali ako nang umalis ako nang hindi nagpaalam. Ako ang may kasalanan. Pero bumalik na ako ngayon, di ba? Huwag kang magalit, okay? Fang Shui, isipin mo ang sitwasyon. Sa sariling kumpanya natin, hindi na dapat mahiya. Hindi na kailangang magtago. Alam na ng lahat. Ano ba sinasabi mo? Ay, ano ba ang ikinahihiya mo para aminin? Alam kong gusto mo, bigyan ako ng sorpresa. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin iyon, ang play hard to get. Sigurado ako, gusto ko. Talaga nga, sila talaga ang magkaparehong nilikha ng langit at lupa. Ano ako? Isang kontrata lang na asawa. Kanina, tinaboy niya siya. Marahil dahil lang, ako ang narito. Chisuy-suy? Bakit nandito ka? Miss Fang, narito ako para mag-apply. Oh, nga pala. Narinig ko, parang may problema ang Uncle Chi. Parang sa negosyo, nalugi ng malaki. Talaga. Ang mundo ay hindi permanente. Noong araw, napakasikat ni Uncle Chi. Bakit niya naisipang tumalon sa ilog? At nag-iwan ng malaking problema. Miss Fang, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Alam mo, diretso lang ang salita ko. Suy-suy, huwag mo seryosohin. Sa tingin ko, sa estado mo ngayon, napakahirap magstay sa kumpanya Go. Ano ang iisip ng iba? Sasabihin nila na genian. Naaalala ang lumang pagkakaibigan. Tumatanggap ng isang kaibigan na nalugmok, ang anak ng namatay. O kaya wala na siyang pag-asa. Gustong gamitin ang arranged marriage para manatiling nakakapit sa kanya. Tama nga. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo ngayon? Ano ang estado mo? Miss Fang at President Gu, ang tunay na magkapareho. Chisui-sui, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Ang kailangan mong gawin ngayon ay lumayo kay Jinian, lumayo sa kumpanya Gu, nang malayo. Ganoon na siya, pati lumalapit pa kay President Gu. Tama, wag mo na kulitin si President Gu, Miss Fang, ang tunay na asawa ni President Gu. Tumahimik? Ang asawa ko ay narito nga. Siguro siya para galitin si Fang Shui, para hindi masyadong magulo ang sitwasyon. Oo, siguro, ganito talaga. Ang gusto niya talaga ay si Fang Shui, pero hindi ko siya dapat ipahamak. Ang tatay ko ay nasa ospital pa. Kailangan ko ang trabaho ko. Talagang hindi ako dapat magbigay ng problema sa kanya. Ang asawa ko ay talagang narito. Ipakilala ko siya sa inyo. Siya ang bagong empleyado. Kamusta po kayong lahat? Ako po ay Chi Sui-Sui. Magtatrabaho bilang assistant sa opisina ng presidente. Sa mga susunod, sana po ay tulungan ninyo ako. Sa isip niya, ganito ba talaga kahit mahirap ipahayag ang pagiging mag-asawa natin? Ganito ba talaga ang ayaw niya sa pagkakaugnay sa akin? Presidente Gu, ang video conference sa dayuhang kumpanya ay nagsimula na. Nasa online na sila at naghihintay. Aalis ako para sa pulong. Presidente Gu, sige po, magtrabaho kayo. Alagaan mo siya. Huwag mo siyang pabayaan na magkaroon ng anumang problema. Naiintindihan. Kanina ang sinabi ni Presidente Gu ay nagpapatunay na si Assistant Chi talagang asawa niya. Pero Presidente Gu bago siya umalis kanina, talagang tumingin siya sa Miss Fang. Ang tingin niya ay hindi maipaliwanag. Tanging Miss Fang lang ang bagay sa Presidente Gu. Si Jinian ay mabait lang, naaalala ang dating pagkakaibigan. Huwag kayong magkamali. Si Miss Chi ay dating kakilala ng aming dalawang pamilya. Si Jinian ay nakita lang siyang nahihirapan at binigyan lang ng trabaho. Sabi ko nga Presidente Gu at Miss Fang ay talagang bagay sa isa't isa. Si Miss Fang talaga ay maganda at mabait. Sinubukan pa niyang ipaliwanag para sa Presidente Gu. Si Jinian ay mabait lang talaga. Sa mga susunod sana tulungan ninyo ako. Naalagaan si Chi Sui-Sui. Tara na. Assistant Chi, tama. Kamakailan sa opisina ng Presidente ay may kailangang dokumento. Dalhin ko kayo para makilala ito. Oo, Assistant Chi. Dito po, para mas mabilis makapag-adjust at makakatulong sa Presidente Gu. Pero, Assistant Xiao Chen, Ang simpleng bagay, hindi na kailangan ng Assistant Xiao Chen, tara na. Miss Fang, ano ang ibig sabihin ng pagdala mo sa akin dito? Ngayong nakabalik na ako, hindi ko hahayaang may ibang babae sa tabi ni Gu Jinian, lalo na ikaw. Sui-sui, pinapayuhan kita. Umalis ka sa Gu Corporation. Hindi ka bagay dito. Fang Shui, nagkakamali ka. Nagkakamali? Chi, Sui-sui. Hindi ako bulag. Ang tingin sa'yo ni Jinian, iba talaga kumpara sa iba. Noong bata pa, lalo na ngayon, alam ko na may kasunduan kayong ikasal. Pero iyon ay biro lang ng matatanda. Ngayong may problema ang pamilya Chi. Sa tingin mo karapat-dapat ka pa bang maging katapat niya? Hindi ko naman inisip na maging karapat-dapat, kanino man.
Gusto ko lang mabuhay sa sarili kong kakayahan at pagalingin ang tatay ko. Maganda ang salita mo, pero ang pag-iral mo mismo ay isang uri ng pagkakagulo. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, kusa kang magbitiw sa trabaho. Sulat ang kita ng rekomendasyon. Hindi mas mababa ang sahod. Pangalawa, gagawin kong hindi ka na makapagtrabaho sa Go Corporation. Pinagbabanatan mo ako? Tinutulungan kita na harapin ang katotohanan. Ang pakakasalan ka ni Jinian dahil lang sa reputasyon. Sa tingin mo, pagkatapos ng usaping ito, pananatilihin ka pa ba niyang kasama? Ako ang gusto ni Jinian. Tama si Fang Shui. Siya talaga ang gusto ni Jinian. Mula pa noon. Ang pakakasalan niya ako, responsibilidad lang. Umalis ka na ngayon. Para mapanatili mo pa ang iyong dignidad, huwag mong hintaying paalisin ka. Iyon ang talagang nakakahiya. Assistant Chi, ito ang separation agreement. Pirmahan mo na. Mabuti ito para kay Miss Fang, para kay Amogu, at para sa'yo. Paano kung hindi ako pipirma? Kung ganoon, huwag mong sisihin ang sarili mo kung wala na akong pakialam sa dating samahan. Bitawan mo ako. Pigilan siya. Fang Shui, nasa opisina tayo. Anong balak mo? Gusto kong maalala mo? Na may mga bagay na hindi sa'yo, huwag mong galawin. Halimbawa, si Gu Jingyan. Fang Shui, ito ang opisina ni Gu Jinian. Ano naman ang ibig sabihin yan? Chi Sui Sui, huwag mong isipin na dahil narito ako, ay hindi ako maglalakas loob na saktan ka. Bibigyan kita ng aral, para malaman mo na ang ilang mga posisyon ay hindi mo dapat pangarapin, at ang ilang mga tao ay hindi mo dapat lapitan. Fang Shui, may CCTV sa opisina. Hindi ka ba natatakot na makita ni Gu Jinian ang ganito mong pagkatao? Oo nga, kung sasaktan ko siya dito, at mabalitaan ni Jinian, masisira ang imahen na pinaghirapan kong panatilihin sa harap niya sa loob ng maraming taon. Paano? Fang Shui, kumalma ka. Maaari tayong mag-usap. Hindi na kailangang magtungo sa ganitong sitwasyon. Mag-usap? Ano ang maaari naming pag-usapan? Bakit mo kailangang magpumilit na makipag-ugnayan sa Jinian? Hindi ganun. Ang relasyon namin ni Gu Jinian ay hindi tulad ng iniisip mo. May kasunduan kami. Kapag gumaling ang tatay ko at nabayaran ang mga utang ng pamilya, ako'y aalis. Bago mangyari iyon, kailangan ko ang trabahong ito. Sinisiguro ko, hindi ako makakaapekto sa relasyon ninyo. Hindi ako magmamaktol. Maganda ang mga salita. Nagpaligaw-ligaw ka ng ganito. Pera lang pala ang gusto mo. Kung matino ka lang sana, hindi na sana ganito. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Kunin mo ang pera. At umalis ka agad sa harap ko. Huwag kang muling magpakita sa mundo namin ni Jinian. Hindi dahil sa pera, ito ay. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Nabangkarote na ang pamilya Chi. Muntik na mawala ang tatay mo. Pero nagpapakamayaman ka pa rin. Tama. Miss Fang Shui, nais naming magbigay ng mabuting payo at tulungan ka. Huwag kang maging walang utang na loob. Kunin mo ang pera at umalis ka agad para maging payapa ang lahat. Huwag mong pangarapin ang posisyon ng asawa ng presidente. Hindi ako dapat umiyak. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan. Gusto lang nilang makita akong masiraan. Makita akong magmakaawa. Ang tatay ko ay nasa ospital at naghihintay sa akin. Hindi ako dapat sumuko dito. Ang halaga sa cheque. Maaari mong ilagay ang anumang halaga dahil malapit na ako maging ang tunay na Mrs. Gu. Ang lahat ng kay Gu Jinian ay akin. Chi Sui Sui, hindi mo sinabi na wala sa inyo. Kailan ito kinunan? Ang nasa likod ay Gu Jinian. Bakit siya nasa litrato ko? Bakit may ganitong litrato? Hindi ko rin alam kung bakit nandito ang litrato. Chi Sui Sui, ano ba, nagpapanggap ka? Hindi mo sinabi na hindi mo siya gusto. Ano ang ibig sabihin ng litrato? Hindi mo sinabi na wala sa inyong dalawa. Fang Shui, kalmahan mo. Ang litrato ay maaaring maling pagkakaintindi lang. Miss Fang, tignan mo ang litrato. Napakaingat ng pag-iingat. Tapos, sinasabi mong hindi alam. Sa tingin ko, siya mismo sa hindi malamang oras ay nagpasok nito. Para lang ipaalala. Ang pagiging amogu niya, napakadulas talaga. Totoo. Sa harap, nagpapakita ng kadalisayan sa likod. Hindi alam kung ano ang ginawa. Talagang aswang. Amogu ay siguradong nabighani sa mukha niya. Ang mukha. Mula noon, mas mababa ang estado ng pamilya, mas mababa ang ugali, mas mababa sa lahat, pero nakakaakit ng tingin niya. Noon hanggang ngayon, nahulog na ang pamilya, Chi, pero hindi pa nawawala. Chi Sui Sui noon, nakikita ko lang ang pagiging sagabal mo. Nakikita kang malagkit na hindi matanggal. Ngayon, nakikita kang peste.
Fang Shui, ano ang gagawin mo? Kalmahan mo. Ang mukha mo ay isang peste. Ngayon tutulungan ko Jinyan alisan ang pesteng ito. Nabaliw ka. Ito ay labag sa batas. Hawakan siya. Huwag siyang gumalaw. Kung ang mukha ay hindi niya makalimutan, sirain ko ang mukha. Fang Shui, ibaba mo ang kutsilyo. Isipin mo ang Gujinian. Ang ginagawa mo ngayon, kung alam niya, ang imahe mo ay masisira agad. Sigurado ka na dahil sa akin. Sisira mo ang sarili mo? Hindi niya malalaman. Ngayon, sakto na nasira ang surveillance. Sabi ninyo, hindi ba? At ikaw, ay sakto lang din. Nabagsak at nasugatan ang mukha. Sino ang makakapagpatunay na ginawa ko ito? Hala mo ang Gujinian. Ay tanga, kung gusto niyang imbestigahan, hindi niya makikita. Sino ang pumasok sa opisina? Sino ang huling umalis? May record ang sistema. At ang larawan na ito, malamang ay inilagay ni Mrs. Gu. Matagal na niyang gusto ako. Nais niya ako at Gujinian. Tupa rin ang kasunduan ng pag-aasawa. Maaaring siya ay pumunta sa Gujinian, sa opisina. Nakalimutan kunin, pagsasama ng negosyo. Walang gaanong damdamin sa simula, sa ganitong kalagayan ng pamilya ko ngayon. Lalo na hindi posible na mag-asawa sa Gujinian. Tumahimik. Huwag kang magsalita ng maganda dito. Fang Shui, matagal na tayong magkakilala. Hindi mo pa alam anong klaseng tao ako. Kung ako ay, nais na akitin siya. Kung gagamit ako ng mga pamamaraan, hindi ako ang ganito ngayon. Kalagayan ng paghihirap. Guzin ay mayaman at may kapangyarihan. Diretso kong papayagan siyang tulungan ng tatay, bayaran ng mga utang, at bigyan ako ng isang kumpanya. Hindi ba maganda? Pinapangako ko sa iyo, kapag lumipas ang alitan, ang tatay ko ay stable ang kalagayan. Ang mga utang ay malinis. Ako ay aalis. Bago ito, hindi ako magkakaproblema sa kanya. Lalo na hindi makakaapekto sa inyo. Ang sinabi mo ay totoo. Talagang aalis ka. Pinapangako ko, kapag ang mga utang ay malinis, ang tatay ay gumaling, ako ay agad aalis. Ang larawan na ito ay maaari din. Agad na itapon. Julie! Miss Fang, kahit na ang larawan ay inilagay ni Mrs. Gu, kahit si Boss Gu ay kasama na niya ngayon, walang interes. Pero ang babae na ito ay mukhang talagang may ganda. Araw-araw sa harap ni Boss Gu. Hindi sigurado sa matagal na panahon. Walang problema? Oo, Miss Fang. Kapag tumutubo, alisin ang ugat para walang hanggang problema. Oo, tama kayo. Basta nandito ang mukha mo, ikaw ay isang salot. Fang Shui, ano ang dapat kong gawin para magtiwala ka sa akin? Sirain mo lang ang mukha mo. Ako ay magiging tunay na kampante. Ikaw mismo ang gagawa o ako ang gagawa para sa iyo. Gumawa ka lang ng isang hiwa, ako ay magtitiwala sa iyo. Nawala talagang interes sa kanya. Ako rin ay naniniwala na ikaw ay tahimik na aalis. Ano sa tingin mo, patas ba? Hindi ka magsasakripisyo para sa tatay mo? Baliw. Siya ay isang baliw. Pero hindi ko siya dapat galitin. Ang tatay ko ay nasa ospital. Hindi talaga ako dapat magkaroon ng problema dito. CJ, basta kampante ka. Ako mismo ang gagawa. Nagdesisyon ako. Mas kampante ako kung ako mismo ang gagawa. Fang Shui, kumalma ka. Ang paggawa ng pinsala ay pagkakasala. Para sa Gujinian, isusugal mo ang buong buhay mo? Totoo bang sulit? Miss Fang, huwag kang matakot sa sinasabi niya. Ikaw ay magiging Mrs. Gu. Ang galing ni Director Gu. Ang simpleng bagay lang ito. Siguradong maaayos niya. Turuan ng isa. Walang alam sa mundo. Ang babae na naghabol sa fiancé mo. Hindi yon malaking bagay. Chisui-sui, narinig mo ba? Kahit ako ngayon, gasgasin ang mukha mo. Guzi niyan ay tatayo lamang. Sa tabi ko, ako lang ang makakapagtaguyod ng hayagan at legal. Ang taong tatayo sa tabi niya. Director Gu, may problema. Miss Chi ay dinala ni Miss Fang sa opisina mo. Hindi pa lumalabas. Kailan nangyari yon? Bakit hindi mo sinabi agad? Director Gu, magagawa ba ni Miss Fang? Kung gagalawin niya, kahit isang strand ng buhok ni Suisui, gagawan ko ang pamilya Fang mawala sa lungsod na ito. Hawakan mo siya, ikaw dalawa. Guzinian, Fang Shui, ano ginagawa mo? Zinian ikaw. Paano ka nakarating? Kasama lang ako ni Suwi-Suwi. Nagbibiro lang, kami lang. Sa pagitan ng mga kapatid na babae, nagbibiro lang. Tama ba? Oo, Miss Fang at Miss Chi. Naglalaro lang. Hindi kami inakala na darating ka. Nagbibiro. Sino nagbibiro? Gumagamit ng kutsilyo para sa sining, sa mukha ng ibang tao.
Ito ang tinutukoy mong nagbibiro lang. Kung ganon, gagamitin ko rin itong kutsilyo sa mukha mo para magbiruan tayo. Zinian, ikaw. Huwag kang ganyan. Seryoso, nagbibiro lang talaga ako. Babala ito kung may susunod pa. Gagawin kong, sa lungsod na ito, mawala ang fan group. Para sa kanya, kay Chisui ginawa niya ito sa akin. Hindi pa siya kailanman tumingin sa akin ng ganyan. Gujinian, bakit mo siya pinagtatanggol ng ganito? Isang dati, mayaman na dalaga lang siya. Wala siyang kahit ano. Anong meron siya para gawin mo ito? Totoo, isang dating mayaman lang naman. Nakakapal pa ng mukha na agawin ang pwesto sa tabi ni Ginoong Gu, para siyang kabit, at ang lakas pa ng loob. Suisui, sabihin mo sa kanila kung ano ang relasyon natin. Gusto niyang aminin ko ng harapan. Pero kontrata lang naman ang kasal namin. Baka naman tinutulungan lang niya ako. Kung aaminin ko, baka isipin niya, sinasamantala ko siya. Baka lalo pa niya ako kamuhian. Ako, Ayaw pa rin niyang aminin. Sa isip kaya niya, ang kasal namin ay napakahirap bang sabihin? Ganito ba talaga siya? Kahit na maiugnay sa akin? Ako na ang magsasabi. Ji Suisui ay ang asawa ni Gu Jinyan. Suisui, siya ang asawa ko, si Gu Jinyan. asawa? Ganun na lang siya tumawag sa akin sa harap ng lahat. Para lang iligtas ako sa kahihiyan? O kaya naman, sa puso niya, may konting pagtingin din sa akin? Yung litrato na iyon, bakit kaya niya itinago ng matagal? At napakaingat pa niyang itago? Ano ba talaga ang dahilan? Imposible. Gujinian, para protektahan siya, ganitong klaseng kasinungalingan, kaya mong sabihin, siguradong nagsisinungaling ka lang sa akin. Nabangkarote ang pamilya Chi. Utang ng utang ang tatay niya, tapos tumalon sa ilog. Ngayon, siya na ang katatawanan ng buong lungsod. Isang abat pinagtatawa ng prinsesa. Bakit mo siya pakakasalan? Ano ba ang pakay mo? Gusto mo ba ang pagiging lubog sa utang niya? O ang pagkasira ng pamilya niya? Maging magalang ka naman sa tatay ko. Nagkamali lang siya ng desisyon. Hindi naman siya masamang tao. Magalang? Sa isang taong may utang na hindi binabayaran at gustong tapusin na lang ang lahat. Karapat-dapat pa ba siyang bigyan ng respeto? Chi Sui. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang kalagayan mo. Ikaw lang ay isang abat na kikitira lang na kaawa-awang tao. Nagkamali man ang tatay ko, pero siya pa rin ang tatay ko. Wala kang karapatang manghimasok dito. Tunay na mabuting anak, ngunit kahit gaano ka pa kasunurin, hindi nito mababago ang katotohanan kailangan mong umasa sa lalaki para mabuhay. Tapos ka na ba? Gu Zinian. Para sa kanya, nagawa mong sampalin ako. Kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag. Kung hindi ka magbibigay sa akin ng paliwanag, hindi ako titigil. Ang aming pamilya at ang pamilya Gu ay may mahabang pagkakaibigan. Ngunit dahil lang kay Chisui, itatakwil mo na ba ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya? Ito ang paliwanag na hinihingi mo. Nagdadala pala siya ng marriage certificate. Imposible? Talagang imposible. Napaka-advance ng teknolohiya ngayon, siguradong ikaw ang nagpagawa ng peking dokumento. Tama ba? Gusto mo lang akong galitin dahil ako ay nag-abroad ng maraming taon at hindi nakipag-ugnayan sa iyo. Ito ay para lang maghiganti sa akin. Tama ba? Chisui, ang galing mo. Samantalang wala ako sa bansa, palihim kang sumampa sa kanyang kama. Gumagamit ka ng ganitong karumal-dumal na pamamaraan. Ikaw ay isang walang hiya at pangit na babaeng manloloko. Gu Jinyan, mali ba ang sinabi ko? Bukod sa pagiging pabigat sa iyo, anong tulong ang maibibigay niya? Ang pag-unlad ng Gu Group ngayon ay nangangailangan ng malakas na alyansa. Kailangan ito ay isang alyansa na makakatulong sa iyo. Hindi ito ang kawang-gawang kailangan ng tulong. Gu Jinyan, matagal na tayong magkakilala, mula kindergarten, hanggang high school, hanggang sa kolehiyo. Lagi akong nasa tabi mo. Ginawa ko lahat ito para maging karapat-dapat sa iyo. Nag-aral ako ng finance, management, at 6 na wika. Lahat ng ginawa ko ay para makasama ka at maging iyong kanang kamay. Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Ang aking pag-aasawa ay hindi kailangang ipaliwanag sa sinuman o tumingin sa mukha ng sinuman. Anong uri ng panggagaway ba ang ginawa niya sa iyo? Gusin yan, magising ka nga. Ako lang ang karapat-dapat sa iyo. Ako lang ang maaaring maging Mrs. Gu. Tama siya. Bukod sa pagiging pabigat at pagbibigay ng problema sa kanya, ano pa ba ang maibibigay ko? Ang pag-aasawang ito ay isang transaksyon lamang.
Isang negosyong alyansa kung saan pareho tayong may kailangan. Ang aking asawa ay si Chi Sui Sui lamang. Siya lamang. At palaging siya. Jinian, ano ba ang sinasabi mo? Totoo ba ang sinabi niya? O sinabi lang iyon para paalisin si Fang Shui sa galit? Gu Jinian, paano mo magagawa ito sa akin? Nararapat ka ba sa lahat ng mga taong ito? Sa aking pagmamahal at pagsisikap para sa iyo? Nararapat ka ba sa samahan ng ating dalawang pamilya? Xiao Chen, Amo Gu, pakiusap, umalis na, si Miss Fang, at ipaalam sa lahat. Simula ngayon, ipagbawal siyang pumasok sa lahat ng lugar. opo, Ipagbigay alam sa lahat ng departamento. Bawiin ang lahat ng pamumuhunan sa Fangxi. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa Fangxi. Gu Xinyan, hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito. Ang ating dalawang pamilya ay matagal nang nagtutulungan, hindi mo basta-basta mapuputol ito. Gaano kalaki ang kawalan na matatamo ng Gushi? Pagsisisihan mo ito. Kayong lahat ay tinanggal na. Agad-agad, ayusin ang inyong mga gamit. Umalis kayo sa Gushi. At ipapaalam ko sa buong industriya. Hindi kayo kailanman muling tatanggapin. Amo Gu, patawarin mo naman kami. Miss Fang, sabi niya, siya ang iyong nobya, ang magiging Mrs. Gu sa hinaharap. Kami ay mga empleyado lamang. Hindi ako makapaghimagsik sa kanyang sinasabi. Patawarin mo na lang kami sa pagkakataong ito. Pakiusap, patawarin mo kami. Mayroon pa kaming pamilya, mga matatanda at bata na kailangang alagaan. At may mga utang sa kotse at bahay na kailangang bayaran. Hindi namin kayang mawalan ng trabahong ito. Oo nga, Amo Gu, talagang alam namin ang aming pagkakamali. Hindi na namin ito uulitin. Miss Chi, hindi. Mrs. Gu, paumanhin. Ako ang walang malay. Kami ay magluluhod sa iyo. Patawarin mo na lang kami. Sa hinaharap, tiyak na para sa iyo ako. Susunod ako sa iyo. Hindi na kita pipilitin pa. Hindi ko kayo patatawarin. Hindi naman talaga kayo walang magawa. Sumusunod lang kayo sa malakas. Sumusunod lang kayo sa malakas. Ngayon, tinutulungan niyo si Fang Shui na apihin ako. Bukas, dahil sa ibang interes, aapihin niyo naman ang iba. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Gusto nyo bang tawagin ko ang security para paalisin kayo? Sui-sui, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Natakot ka ba kanina? Bo? Okay lang ako. Medyo natakot lang ako. Ang tanga-tanga mo. Inaapi ka na. Hindi mo man lang ako tinawagan. Pinilit mo lang sarili mo. Nag-aalala ba siya sa akin? Ang lambot ng tingin niya. Ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong dahil sa akin, maapektuhan ang trabaho mo. Maapektuhan ang operasyon ng GuCorp. Hindi ka pabigat. Hindi ka kailanman magiging pabigat. Sa paningin ko, mas mahalaga ka kaysa sa trabaho, kaysa sa GuCorp. Sa susunod na may mangyaring ganyan, matuto kang lumaban. Matuto kang protektahan ang sarili mo. At higit sa lahat, tawagan mo agad ako. Naiintindihan mo ba? Ako ang laging sandigan mo. Lagi kitang ipagtatanggol. Naiintindihan ko na. Natatakot ako. Natatakot akong baka nahuli ako. At hindi na kita muling makita. Natatakot akong baka masaktan ka kahit konti. Nag-aalala siya sa akin. Ginoong Gu, patuloy ang pulong sa ibang bansa. Paulit-ulit na hinahabol ng head nila. Sana makakabalik ka agad sa online. Para ipagpatuloy ang pulong. Pasensya na. Nag-abala ako, magpatuloy kayo. Wala akong nakita. Wala akong narinig. Pupunta ako sa pulong. Babalik ako pag natapos ang trabaho. Dito ka lang, hindi ka dapat gumala. Hintayin mo ako. Kanina, gusto niya ba akong halikan? May gusto ba siya sa akin kahit konti? Ano? Sinabi niya sa harap ng lahat, ikaw lang ang magiging asawa ko. At para sa'yo, tinigil niya ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya Fang. At sinabi na dapat mawala ang pamilya Fang sa lungsod. Grabe. Sui-sui, sobrang sweet nito. Hinaan mo ang boses mo. Sui-sui, hindi ba obvious? May gusto siya sa'yo. Talagang may gusto siya sa'yo. At matagal na. Kung hindi, bakit niya ginawa ang lahat ng ito para sa'yo? Pero Xiao, baka siya lang ginagawa ang responsibilidad sa kasunduan. Kasi, may kasunduan tayo. At Fang Shui ngayon, sobra ang ginawa niya. Baka bilang presidente ng Gu Corporation nahiya siya. Kaya ginawa niya iyon. Huwag na. Ang taong tulad ni Gu Xingyan, palaging tahimik at walang pakialam. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Kung hindi siya nagmamalasakit sa'yo, bakit niya pakikialaman kung sino man ang nanakit sa'yo? Marami siyang paraan para layuan si Fang Shui. Bakit pa kailangang umabot sa ganito? Malinaw na ginagawa niya ito para sa'yo. Ipinagtatanggol ka niya. Pero parang hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang. Noong high school,
Malinaw naman na malamig siya sa lahat ng tao, pero iba ang trato niya kay Fang Shui. Lahat sila nagsasabi, si Fang Shui ang liwanag ng buhay niya noon. Matagal na yon. At sabi mo nga, tinago pa rin niya yung litrato mo noong high school. Maayos pa rin ang pagkakatago. Hindi ba malinaw na yon? Talagang may gusto siya sa'yo noon. Sui, makinig ka sa akin. Magandang pagkakataon ngayong gabi. Ginawa niya ang lahat ng yon para sa'yo. Siguradong may nararamdaman siya sa'yo. Nahihiya lang siyang aminin. Ikaw ang mag-una. Gawin ng tapos ang bagay. Tingnan natin kung paano pa siya magkukunwari. Anong pinagsasabi mo? Seryoso ako. 3 buwan na kayong kasal. Hiwalay pa rin kayo ng tulugan. Tama ba yun? Nasa bahay siya ngayong gabi. Magsuot ka ng medyo sexy. Magpabango ka at dumaan ka sa harap niya. Sigurado ako. Hindi niya mapipigilan ang sarili. Natakot ako. Natakot ako na baka huli na ako at hindi na kita makita. Natakot ako na baka masaktan ka, kahit konti. Baka tama si Xiao Xiao. Dapat talagang maging matapang ako. Dapat ako ang mag-una para malaman kung may lugar ako sa puso niya. Susubukan ko. Kaya mo yan, Sui. Siguradong mahuhulog si Gujin yan. Yung tahimik na yan, nang tuluyan sa'yo, mapapasubsob siya sa paanan mo. Pwede ba talaga to? Hindi kaya masyadong halata? Baka isipin niya napakalandi ko. Yan ang amoy na gusto ni Gujin yan. Sana magustuhan niya. Ang late na, hindi pa rin umuuwi. Baka sobrang busy sa trabaho? May emergency na kailangang asikasuhin. Mag-o-overtime ako ng matagal. Matulog ka na muna. Huwag mo na kong hintayin. Si. Ang sama talaga ng araw ko. Ang hirap-hirap kong maglakas loob. Ginulo lang ng isang, to. Ano to? Regalo sa kanya ni Fang Shui. Alam ko na si Zinian. At matagal na pala niya itong tinago. Siguro may pagtingin pa siya sa kanya. Si Fang Shui ang tunay na liwanag ng buhay niya. At ako, ay kapalit lang. Parang tanga talaga ako. Nagpapakatanga pa na umaasang may gusto siya sa akin. Nag-isip pa ako na lumapit sa kanya. Talagang nagpahiya lang ako sa sarili. Sui, bakit uminom ka ng sobra? Sinabi ko na matulog ka na. Huwag mong kunin. Ito akin. Kung gusto mong uminom, bumili ka ng sarili mo. Lasing ka. Dalhin kita sa kama para magpahinga. Hindi ako lasing. Makakainom pa ako. Alam kong ikaw si Guzin yan. Isa pa. Pagkatapos nito, may lakas na ako para tanong. Sumunod ka. Huwag na. Kapag sobra, masisira katawan mo. Ayaw ko sa'yo. Pinakaayaw ko sa'yo. Talaga ayaw pa rin niya sa akin. Ayaw ko sa'yo kasi pabago-bago ang pagtingin mo Guzin yan. Bakit hindi mo siya malimutan? Bakit? Itinatago mo pa mga gamit niya? Bakit si Fang Shui? Mula sa simula hanggang sa dulo, kabla, sa puso ko. Ikaw lang ang minamahal ko. Huwag mo akong hawakan. Pumunta ka sa iyong minamahal na liwanag. Ayaw kong makita ka. Gujin yan, mahal kita. Pwede ba tumingin ka sa akin? Huwag kang tumingin lang sa kanya. Sumasakit ang ulo ko. Nag-inom ako ng sobrang alak kagabi. Gujin yan. Bakit hindi mo siya makalimutan? Bakit? At iniingatan mo pa ang mga bagay niya. Ay nako, ano ba ang ginawa ko kahapon? Parang hinahalikan ko siya at sinabi ko na mahal ko siya. Huwag kang gumalaw, matulog ka pa ng konti. Maaga pa.
Bakit hindi mo ako hinintay kaninang umaga? Umalis ka ng palihim. Akala ko hindi ka pagising. Baka maistorbo kita. Para makapagpahinga ka pa. Kaya ako lang ang pumasok. Akala ko, nahihiya kang makita ako. At tumakas ka. Ang mga dokumentong ito bago magtatlo ng hapon, ayusin mo at ipadala sa akin. Talaga nga? Ang lalaking seryoso sa trabaho ang pinakaguwapo. Bakit siya napakaganda? Patuloy kang tumitingin sa akin ng palihim. May gusto kang sabihin? Wala. Mula kaninang umaga hanggang ngayon, 27 beses mo na akong tiningnan. Ay naku, nakakakahiya. Napansin pa niya lahat yon? Hindi kaya? Iniisip mo yung nangyari kagabi? Halata ba talaga ang itsura ko? Nagpakita ba ako ng kahihiyan kagabi? May nasabi ba akong kakaiba? O may ginawa bang kalokohan? Okay lang. Yung damit ko. Sino ang nagpalit? Ako ang nagpalit. Lasing na lasing ka. Nasuka ka sa damit mo. Ay, nako, nakita mo na lahat? Tayo kagabi. Wala namang nangyari, di ba? Bakit? Inaasahan mo ba na may mangyari kagabi? Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Nagtatanong lang. Wala naman akong ibang iniisip. Kagabi? Pagkalasing mo? Yakap-yakap mo yung bote. Tumutugtog ng mga nursery rhymes. Sobrang lihis ng tono mo. Sa gitna ng pagkanta, sumayaw ka pa ng sayaw na hindi ko pa nakikita. Tapos hinila mo pa ako para sumayaw kasama mo. Tapos nahiga sa lababo, nagsuka ng halos kalahating oras. Gusto ko nang mamatay. Grabe, nakakahiya talaga. Gusto ko talagang maghukay ng butas at maglibing sa sarili ko. Ang tagal kong naglinis bago ko naayos lahat. Tigil. Hanggang alas 3 ng madaling araw bago ako nakatulog. Sabihin mo nga, paano mo babayaran ang oras ko? Ako. Ginoong Gu, magsisimula na ang pulong. Alam na, pupunta na ako. Siye. Magtrabaho ka ng maayos. Huwag ka nang magluluwa-luwa. Samahan mo akong umuwi mamayang gabi. Huwag ka nang magtatago. Narinig mo ba? Oh. Xiao. Nakakahiya talaga. Kagabi, lasing ako nagkanta at sumayaw pa ako. Tapos nagsuka pa sa sahig. Nakakahiya talaga. Hindi kaya iniisip niya na baliw ako? Suwi-suwi. Sa ganito, si Gujin yan napakabuting lalaki pala. Lasing ka't nagwala. Hindi ka niya inayawan. Tinulungan ka pang magpalit ng damit. Naglinis ng kalat. At pinaidlip ka pa. Grabe. Ang lambing niya sa'yo. Hindi naman talaga siya nandidiri sa akin. Palagi niya akong inaalagaan. Pero kung iisipin mo, si Gujin yan kagabi, sa ganoong sitwasyon, nakapagpigil pa siya. Nakasuot ka pa ng napaka-sexy. At ikaw pa ang unang humalik sa kanya. Isang magandang babae ang nagkusa. Pero wala siyang naramdaman. Medyo, hindi normal yun ah. Xiao, ano sa tingin mo? Baka hindi siya interesado sa akin? Kaya hindi siya nagpakita ng reaksyon? Paano naman mangyayari yun? Ikaw, ang aking suwi-suwi. Maganda ang mukha, maganda ang katawan. Paano siya hindi magkaka-interes? Teka, baka naman, si Gujin yan, may problema sa performance niya. Kaya walang reaksyon sa'yo. Siguro. Hindi naman siguro. Tingnan mo, mula bata siya, hindi pa siya nagkaroon ng relasyon. Wala ring nabalitaan na kahit anong iskandalo. Sa isang kagaya mong napakaganda, nakapagpigil pa siya at hindi siya naakit. Talagang hindi normal yon. Tiyak na may problema sa performance niya. Baka naman, para kay Feng Shui siya nagpapakabanal. Habang iniisip ko, lalong mukhang posible. Suy-suy, bakit hindi mo subukan? Kung talagang hindi siya kaya, paano na ang kasal ninyo? Hindi ka ba magiging isang living widow sa hinaharap? Kanino mo sinabing hindi kaya? Ako. Hindi ako. Si Xiao ay nagbibiro lang.
Huwag mo itong seryosohin. Huwag mo itong isipin. Ganoon ba ang pag-aalala mo rito? Naku, siyang siguradong galit na. Ito, paano ko ito ipapaliwanag? Nag-usap lang kami ng walang malay. Naniniwala ako sa iyo. Siguradong napakagaling mo. Hindi ko kailanman naisip ang problemang ito. Naku, suwi. Anong mga salita ang sinasabi mo? Lalong nagiging masalimuot ang paliwanag. Talagang wala na ito. Kung ganoon ka curious, gusto mong malaman ang sagot. Mas mabuti, subukan mo mismo. Tingnan mo kung talagang kaya ko. Ikaw, bakit hindi ka nagsasalita? Masyadong malapit. Ang distansya, ang haba ng eyelashes niya, ang ganda ng mga mata niya, mabilis ang tibok ng puso, halos hindi na makahinga. Suy, ang puso mo ay mabilis na tumitibok. Huwag kang matakot. Pinakasalan ka ni Jinyan para lang sa reputasyon. Sa tingin mo kapag nawala ang hype mananatili ka pa ba sa tabi niya? Ang gusto ni Jinyan ay ako. Gujin yan, hindi mo ba gusto ang feng shui? Suy, ako. Malinaw na pinapanatili mo ang mga bagay niya. Ngayon, ginaganyan mo ako. Sa tingin mo masaya ito? Tingnan mo ako na parang tanga na niloloko mo. Hindi ba ito napaka-interesante? Siyang talagang nag-aalala, kahit walang pagtanggi. Sui. Dapat alam mo na noon, sa puso niya ay feng shui lang kailanman. Pupunta ako sa study room para matulog. Huwag kang umalis. Linawin ang sinasabi. Kanino ang necklace na ito? Bakit hindi ko ito nakita kailanman? Hindi ba ito galing sa feng shui? Sa likod ng pendant, may nakaukit, ang initials ng kanyang pangalan sa English, FX. Hindi pa ba ito malinaw? Feng Shui. Ang kwintas na ito ay galing sa Feng Shui. Wala akong anumang alaala. Hanggang sa ganito na, nagpapanggap ka pa na hindi mo naaalala. Ginoong Gu, ang mga importanteng tao ay madaling makalimot. Ang kwintas na galing sa White Moonlight, hindi mo na naaalala. Ang kwintas na ito, saan mo ito nahanap? Nakatago lang ang vase sa bedside table mo. Kagabi, hindi sinasadya. Nabasag ko ang vase. Ito ay nahulog. Gu Zin Ian. Itinago mo ito ng napakagaling. Tapos sasabihin mo hindi mo ito iniisip? Kaya, noong araw na nalasing ka, dahil lang sa kinain mo, ang suka ng kwintas na ito, dahil sa pakiramdam, may feng shui sa puso ko, kaya nagalit. Hindi ako. Buksan mo at tingnan. Ito ay lahat ako. Kailan siya nagsimula? Lahat ba? Ikaw ang kumuha? Karamihan, oo. At yung iba, hiningi ko sa matalik mong kaibigan. Bakit? Kasi kapag gustong-gusto kitang makita at hindi kita maabot, pwedeng-pwede kong tingnan tong mga litrato para kahit papaano mabawasan ang pagnanasa. Kasi gusto kong itago bawat sandali na kasama ka. Pero, nung high school ka, si Feng Shui lang ang mabait ka. Lahat, sinasabi siya ang liwanag ng buwan mo. Palagi kayong magkasama. Tinutulungan mo pa siya sa assignments niya. Kahit yung sports fest, tubig lang galing sa kanya ang iniinom mo. Yung mga magulang ni Feng Shui, matagal nang magkaibigan ng mga magulang ko. Noong bagong lipat lang siya sa school namin, medyo mahiyain siya. Kaya yung mga magulang niya, pribadong humingi ng pabor sa akin, na alagaan ko siya ng kaunti, nabantayan siya. Yung mga chismis na yon, malamang siya ang may kagagawan. Gusto niyang isipin ng lahat na kami. Pero simulat sa pool, kapatid lang ang turing ko sa kanya. Ganon lang yon. Hindi ko siya minahal, kahit kailan. Sa puso ko, mula noon hanggang ngayon, nandoon. Palagi yung babaeng tanging sakin lang ngumingiti. Yung palihim na naglalagay ng cookies sa lamesa ko. Yung batang babae na takot sa dilim, pero nagpapanggap na matapang. Biskwit, noong elementary pa ako, napansin kong hindi siya kumakain ng almusal, kaya isiniksik ko to ng palihim. Naalala pa pala niya. Ang kwintas na ito, maraming taon na ang nakalipas. Ipinasok niya yan ng sapilitan sa bag ko. Wala akong pakialam noon. Siguro, tinapon ko lang yan sa florera. Nakalimutan ko na talaga. Swi. Ikaw lang ang liwanag sa buhay ko. Simulat sa pool, ikaw lang. Hindi kailanman si Feng Shui. Ikaw, ang taong itinatago sa puso ko. Ang minahal ko ng buong 10 taon. Bakit? Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Bakit mo itinago ng napakatagal? Bakit mo hinayaan akong magkamali ng ganito katagal?
Natatakot akong magkamali ka ng akala sa akin. Natatakot akong isipin mong ako'y mapilit at nakakatakot. Mahal kita. 10 taon. Pero mas natatakot ako na isipin mo na sinamantala ko ang nangyari sa pamilya mo para makalamang, na ginamit ko ang kasal at tulong para ikulong ka, para mapilitan kang makasama ako. Gusto kong hintayin mong makita mo ako ng dahan-dahan, makilala mo ako ng dahan-dahan, at tanggapin mo ako ng dahan-dahan. Hindi dahil sa utang na loob o dahil sa pressure kaya ka sumama sa akin. Hindi naman. Paano kita maisusuklam? Gujin yan. Ako. Mahal din kita. Matagal na. Suwi. Mahal kita. Ikaw lang. Mahal din kita. Magandang umaga, Mrs. Guko. Ano? Anong tinatago mo? Nahihiya ka pa? Hindi ako nagtatago. Medyo hindi pa sanay. Ito, matagal ko nang gustong ibigay sa'yo ito. Pero, hindi ko lang mahanap ang tamang pagkakataon. Ngayon, sa wakas ay maibibigay ko na ito sa'yo. Ito, kumpanya ito ng tatay ko. She Group. Hindi ba ito naisubasta na? Paano nangyari? Pinili ko ito. Hindi nagtagal pagkatapos ng nangyari sa tatay mo. Agad kong pinabili sa pamamagitan ng third party ang lahat ng core projects ng Chishi at lahat ng shares. Patuloy kong inasikaso ng tahimik. Hinintay kong handa ka na at maibigay ito sa'yo kapag tanggap mo na. Jinian, matagal mo nang ginagawa ang mga bagay na ito para sa akin ng tahimik, ni hindi ko man lang alam. Suwi. Gusto mong buhayin muli ang pamilya Chi at tapusin ang pangarap ng tatay mo. Tutulungan kita. Sasamahan kita. Palagi hanggang matapos ang lahat. Pero, Suwi, tandaan mo. Hindi ka nag-iisa sa pagharap dito. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga pangarap mo, ang mga responsibilidad mo, ang lahat ng ito, mula ngayon, kasama mo na akong haharap, kasama nating dalawa. Pero, hindi pa ako sapat ang kakayahan para pangasiwaan ang kumpanya. Wala akong alam. Natatakot akong mabigo ka. Mabigo ang pinaghirapan ng tatay ko. Ayos lang, huwag kang matakot. Ang kumpanya, ako muna ang bahala. Aayusin ko muna ang lahat. Kapag kaya mo na, natutunan mo na, handa ka na, saka mo ibalik. Pwede kang mag-aral ng dahan-dahan. Magsimula ka bilang assistant sa Go Group at mag-ipon ng karanasan. O kung saan mo man gusto mag-aral, susuportahan kita. Palagi akong nandito para sa'yo. Jinian, salamat. Salamat talaga. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Suwi. Sa hinaharap, mas umasa ka ng kaunti sa akin. Pwede ba? Si. Anong nangyari? Jinian. Nasa opisina pa rin ako. Anong ikinatatakot mo? Asawa kita. Ikaw ang babaeng pinakasalan ko ng ayon sa batas. Mrs. Gu. Presidente Gu, Miss Chi, ang venue ng press conference. Handa na, darating ang mga reporter sa loob ng 10 minuto. Ito ang gagamitin ninyong script para sa pagsasalita. Ito naman ang cooperation agreement na ilalathala ninyo mamaya. Pinal na bersyon, pakitingnan po ninyo. Huwag kang kabahan pag akyat mo sa entablado mamaya. Aakyat sa entablado? Hindi ba ito ang product launch ng Gu Corporation? Bakit ako pa ang aakyat? Ito rin ang unang project launch para sa muling pagbangon ng Chi Corporation. Ibinibigay ko ang buong proyektong ito ng buo sa iyo. Ikaw ang magiging project manager. Pero wala akong karanasan. Natatakot akong baka hindi ko magawa ng maayos. Baka masayang lang ang tiwala mo. Walang pero, Suwi. Naniniwala ako sa iyo. Magagawa mo ito ng maayos. Gusto mong buhayin muli ang pamilyang Chi. Ito ang pinakamabilis na paraan. At ito rin ang pinakamagandang pagsasanay. Mabilis kang makakakuha ng karanasan. Ito ang pinakamabilis na paraan.
At ito rin ang pinakamahusay na pagsasanay. Mabilis kang makakakuha ng karanasan. Jinian, medyo natatakot ako. Natatakot ako na hindi ko ito gagampanan ng maayos. Hindi lang masisira ang proyekto, masisira rin ang Chi Group. At maapektuhan din ang Gu Group. Walang pero, Sui. Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Hindi mo lang nakikita ang sarili mong kakayahan. Noon, ikaw ay ang prinses ng pamilya Chi. Sa hinaharap, ikaw ang magiging pinuno ng pamilya Chi. Pero, Tandaan mo, ikaw ay Chi Sui. Ang pinakamahusay na Chi Sui. Walang makakapigil sa iyo. salamat, Jinian. Dahil karapat-dapat ka. Ito ang pagpapakilala sa proyekto, kasama ang mga posibleng plano sa pagharap sa problema. Basahin mo ito muna. Kapag nagtanong ang mga mamamahayag, huwag kang kabahan. Nandito ako para sa iyo. Maghanda ako ng maayos. Xiao Chen. Sa press conference, siguraduhing maayos ang seguridad. Walang dapat mangyaring problema. Walang dapat magkamali. Okay. Miss Fang, ako ito. Mayroon akong balita para sa iyo. Sino? Miss Fang, ako yon, Gu Xinyan. Ibibigay ang bagong proyekto sa Chi Sui. Sab niya. Magpupulong sa opisina at lalabas sa press conference. Ang putang inang babae ito. Anong klaseng pampahilo ang ibinigay niya sa Jinian? Nagawa niyang gamitin ang resources ng Gu para itaas yon. Nakakainis talaga. Miss Fang, anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng hayaan si Chi Sui na magtagumpay. Sinira niya ang trabaho ko? Na-blacklist ako sa buong industriya. Hindi ko matanggap yon. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Yung USB na pinakuha ko sa'yo, dala mo ba? Laman yon ng mga sikretong detalye ng pagbagsak ng pamilya Chi. May mga peking skandal din ng Chi Sui na pinagawa ko. Sapat yon para sirain siya. Miss Fang, dala-dala ko yon. Anong susunod na gagawin ko? Pagdating sa press conference, sa part ng pagpapakita ng core content ng proyekto, syempre, papakita ni Chi Sui ang PPT. Pagdating ng oras, maghanap ka ng pagkakataon para pumasok sa control room. Palitan ang content ng big screen ng mga files sa USB. Gusto ko siyang mapahiya sa harap ng mga journalist at bisita. Hindi na siya makakabawi. Tandaan mo, kapag natapos mo ito ng maayos, hindi lang ako tutulong sa'yo para maibalik ang trabaho mo. Papasok ka rin sa Fang Group bilang manager ng kagawaran. Kapag nagkamali ka, alam mo ang kahihinatnan. Huwag kang mag-alala. Talagang gagawin ko ito. Siguradong babayaran ng babae yan. Kapag natapos na, huwag mong kalimutan ang napag-usapan. Kapag mabilis kang gumawa, marami kang makukuha. Chi Sui. Ikaw na babae. Pinawalan mo ako sa trabaho. Pinagtatawanan ako ng iba. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang pakiramdam ng pagkawala ng dangal. Alamin mo ang kapalaran ng mga kalaban ko. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa launching ng bagong produkto ng Gu Group. Bago ang lahat, may isang mahalagang bagay na gusto kong ipahayag. Ang Gu Group ay magtutulungan ng Chi Group sa malalimang estratehikong kooperasyon. Magtutulong ang dalawang grupo sa pagbuo ng New Life Series Project. Ito ang unang hakbang ng Gu Group sa bagong larangan. At ito rin ang mahalagang pagsisimula ng muling pagbangon ng Chi Group. Narito ang pangkalahatang manedier, Miss Chi Sui. Salamat sa tiwala ni Jigu. At salamat din sa pagdalo ng lahat ng bisita. Ikinararangal kong tumayo rito bilang project manager. Ikinararangal kong makipagtulungan ng Chi Group sa Gu Group at labis akong nagagalak. Sa hinaharap, ang Chi Group ay magsusumikap ng lubos, makikipagtulungan sa Gu Group at magpapatuloy. Miss, hindi ba nabangkarote na at na-liquidate na ang Chi Group? Ngayon biglang muling binuksan at nakakuha pa ng pakikipagtulungan sa core resources ng Gu Group. Tanong ko lang, may lihim ba rito? Una, nagpapasalamat ako sa kaibigang reporter na ito sa kanyang tanong. Ang Chi Group ay talagang nakaranas ng mahirap na panahon sa nakaraan dahil nadaya ng partner at nabangkarote. Ngunit ang Chi Group, ang core technical team nito, ay nandito pa rin at ang Research and Development Foundation ay buo pa rin. Ito rin ang mahalagang dahilan kung bakit pinili ng Gu Group na makipagtulungan sa Chi Group. Miss Chi,
ang Chi Group ay puno pa rin ng utang? Bakit ngayon pinili ng Gu Group na makipagtulungan? Ito ba ay batay sa inyo ni Jigu na pribadong relasyon? Ang Gu Group ay palaging pumipili ng mga partner batay sa kakayahan. At hindi kailanman naghahalo ng anumang personal na damdamin. Ang pakikipagtulungan sa bagong proyekto ay isang komersyal na desisyon na ginawa ng Gu Group pagkatapos ng maraming pagsusuri at paulit-ulit na pagtatasa. At walang kinalaman sa pribadong relasyon namin ni G. Gu! Ako bilang tagapangulo ng proyekto gagamit ng aktwal mga resulta ng proyekto para patunayan ang pagpili ng Gushi walang problema. Miss Chi laganap ang chismis kayo at Mr. Gu ay magkasama mula pagkabata kasunduan sa pagpapakasal pagkatapos ng pagbagsak ng pamilya Chi. Lalo na kayo ay nakadepende sa kasunduang ito. Napakasal kay Mr. Gu. Totoo ba ito? Kayo ang humawak sa proyektong ito kung ito rin ay dahil sa kaginhawahan ng pagpapakasal. Salamat sa pagmamalasakit. Ang relasyon ko at Mr. Gu ay bagay ng dalawa naming hindi maaaring ibahagi sa publiko. Ngayon ay ang Gushi at Chishi pagtatanghal ng proyekto. Hinihiling ko na ang focus ng lahat ay sa mismong bagong proyekto. Mga personal na tanong hindi ko sasagot. Mr. Gu, Ako munang aayos. Alagaan mo ang dito. Susunod ipapakita ko sa inyo ang pangunahing konsepto ng bagong proyekto at mga resulta ng pag-aaral. Tingnan. pasensya. Ang pagtatanghal ngayon may mga naganap na problema sa teknolohiya. Hanggang dito na ngayon, hinihiling sa mga bisita at mga kasamang journalist umalis na. Problema sa teknolohiya. Hindi talaga ito problema sa teknolohiya, di ba? Miss Chi, ang sinasabi sa screen totoo ba? Ang ama ni Chi talagang humiram ng utang para sa sugal? Ang Chi talaga hindi nagbabayad sa mga empleyado? Miss Chi, ikaw ba talaga nakakuha ng posisyon sa pagpapakasal? Tahimik ang lahat. Tahimik lang. Miss Chi, hinihiling ko na direkta sagot ang tanong na ito. Tahimik, pakiusap, tahimik po tayo. Ga. Peksa lang ang nasa screen. Sadyang ginawa ng masasamang tao. Sadyang paninira. Miss Chi, sabi niyo po, peke at sadyang ginawa. May ebidensya po ba kayo? Sinisiguro ko sa inyong lahat, hindi kailanman kami nagkulang sa pagbabayad kahit isang sentimo sa sahod ng empleyado. Ang tatay ko, hindi kailanman nangutang para sa sugal, o 5,6. Ang pagbagsak ng pamilya Chi ay dahil sa partner namin na mandaraya. Tinakas lahat ng ari-arian. Kaya kong magpakita ng lahat ng ebidensya para patunayan ito. Kasama na ang lahat ng payroll records, bank statements, at mga ulat ng pulisya. Miss Chi, kung may ebidensya nga kayo, bakit hindi niyo ipakita ngayon? O baka wala talaga? At totoo ang sinasabi sa screen? Hindi ba kayo naniniwala sa Gu Corporation? Ang Gu Corporation ay hindi kailanman makikipagtulungan sa hindi karapat-dapat na kumpanya. Sabi ko, handa akong magbigay ng mga dokumentong patunay. Bayaran ng pamilya Chi. Bayaran ng pamilya Chi? Magbayad si Chi Sui Sui? Chi Sui Sui, ikaw, babaeng walang puso. Bumagsak na ang pamilya Chi. Ang asawa ko, mahigit 10 taon nagtatrabaho sa Chi Corp. 10,000 piso ang sahod na di nabayaran. Ngayon, nakaratay siya sa kama. Ni panggamot, wala kaming pambayad. Kumita kayo ng marumi. Ilang pamilya ang nasira dahil sa inyo. Ngayon, dapat kang magbigay ng paliwanag sa amin. Magbayad ka. Hindi na ako yung tao 3 buwan ang nakalipas na kayang-kayang apihin. Xiao Chen, hulihin mo yung leader nila. Sana malagot ang pamilya Chi. Kumikita sa madilim na paraan. Yung amo tumalon sa ilog para tapos na. Iniwan ang gusot. Kaming mga ordinaryong tao ang naapektuhan. Sinasabi mong may problema ang proyekto ng pamilya namin. Nasaan ang ebidensya? Ilabas mo. Alam ng lahat yan. Magdadahilan ka pa? Kung narito na kayo at nagsasabing humihingi kayo ng hustisya, ipakita ninyo ang ebidensya. Kung matibay ang ebidensya, ang responsibilidad na dapat naming panagutan, hindi namin tatakasan. Kung walang ebidensya, paninirang puri yan, maaari ko kayong kasuhan ng libelo. Ebidensya? Siyempre, meron kaming ebidensya. Pero bakit namin ipapakita sa iyo? Kayong mga mayayaman, puro daya lang ang alam. Nandito ang napakaraming media, tamang panahon para ipakita ang ebidensya at ilantad ang katotohanan. Kung hindi mo kayang ilabas, baka dahil wala ka talaga. Bitawan mo ako! Ano ang ginagawa ninyo?
Ikaw yung dati na lumabag sa patakaran ng kumpanya at tinanggal sa kumpanya. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang sa harap ng napakaraming tao pilitin akong umamin? Kilala kita. Ikaw yung dati sa kumpanya na kasama ni Feng Shui ang humarap sa akin. Dahil lumabag sa patakaran ng kumpanya, natanggal ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ako ay isang humihingi lamang ng hustisya. Wang Yingying, huwag kang magbibintang ng walang basihan dito. Wala ka namang asawa. Lalo na't ang asawa mo ay nagtatrabaho sa Chi Corporation. Binayaran ka lang ni Feng Shui. Para maggulo dito. Ako ang nagbibintang ng walang basehan. Chisui-sui. Nagsisinungaling ka pa. Ngayon, kung hindi ka magbabayad, hindi kami aalis. Halina't hatulan ninyo ito. Ang pamilya Chi ay may utang sa aming pawis at dugo. Dapat ba nilang bayaran? Sabi mo, ang Chi Corporation ay hindi nagbayad ng sahod ng asawa mo. Kung gayon, sabihin mo, ano ang pangalan ng asawa mo? Saang departamento siya nagtatrabaho? Ilang taon na siya sa trabaho? Ano ang kanyang employee number? Ang Chi Corporation ay hindi kailanman nagpaliban sa pagbabayad ng sahod. Lahat ng pagbabayad ng sahod ay may record. Kung masasabi mo ang mga detalye, titignan ko agad. Kung totoo, doble ang ibabayad ko. Kung hindi totoo, isasakdal kita sa paninirang puri at magdudulot ito ng kaparusahan sa iyo. Hindi ko na maalala. Basta, ang Chi Corporation ay may utang sa amin. Tigilan mo na yan, Wang Yingying. Sino ka ba? Pinadala ka ba ni Feng Shui? Walang nagpadala sa akin. Dahil lang sa iyo, Chisui-sui. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako matatanggal sa Gu Corporation? Paano ako mabablacklist sa buong industriya? Ang maayos kong buhay, ang maayos kong trabaho, lahat ay sinira mo. Isa kang demonyo. Dahil sa pabor ni Gu Jinyan, gumagawa ka ng masama. Natanggal ka at na-blacklist dahil kasabwat ka ni Feng Shui sa lugar ng trabaho sa paninirang puri sa kasamahan at pagbabanta sa kasamahan. Malubhang nilabag ang mga alituntunin ng kumpanya. Karma mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Ngayong napunta ka rito, nanggugulo ka ng walang dahilan. Gumagawa ng peking istorya at dinudungisan ang pangalan ng Chishi. Wala akong pakialam sa ginagawa mo, pero kailangan mong sabihin kung sino ang nag-utos sa'yo. Mga kasamang mamamahayag, kita naman ng lahat. Itong babaeng ito, kahit ang pangunahing katotohanan, ay hindi niya masabi ng maayos. Pero determinado siyang iparatang sa Chishi ang hindi pagbabayad ng sahod. Ang kalokohan sa likod nito, siguradong malinaw sa inyong lahat. Muli akong nangangako dito na kung may sino man ang magpakita ng matibay na ebidensya na patunayan ang Chishi sa panahon ng legal na operasyon nito ay nagkulang sa pagbabayad ng sahod, nagtago ng mga aksidente sa trabaho, o anumang ilegal na gawain, ako, si Chi Sui Sui, mismo ang sasagot sa lahat ng legal na responsibilidad at magbibigay ng dobleng bayad pinsala. Ngunit, kung may sino mang sadyang magkakalat ng chismis at dumungis sa Chishi at sa reputasyon ng aking ama, hindi ko rin ito palalampasin. Sisiguraduhin kong pananagutan nila ito at ang mga mapagchismis ay magbabayad sa lahat ng ginawa nila. Wang Yingying, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ikaw mismo ang magsabi kung sino ang nag-utos sa'yo. O maghihintay ka bang tawagan ko ang pulis para sila ang mag-imbestiga? Oh. Huwag kang mag-alala, basta sabihin mo ang totoo. Maaari akong makiusap sa pulisya para pagaanin ang parusa sa'yo. Ngunit kung patuloy kang magmamatigas, ang naghihintay lang sa'yo ay ang parusa ng batas. Si Feng Shui. Si Feng Shui ang nag-utos sa akin. Sabi niya, basta pumunta ako rito at maggulo. Kapag nagtagumpay, bibigyan niya ako ng 100,000 pesos at aalisin ang blacklist sa akin sa industriya. At bibigyan ako ng magandang trabaho. Yingying, tumigil ka nga sa pagsasalita ng walang basehan. Kailan ba ako nag-utos sa'yo na magulo? Hindi kaya ikaw ay binayaran ni Chisui-sui para siraan ako? Oh, ako mismo ang gustong humingi ng hustisya. Walang kinalaman si Miss Feng Shui. Gawa-gawa ko lang yon. Ako ang nanira kay Miss Feng Shui. Feng Shui, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome dito. Mga kaibigang mamamahayag, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Feng Shui. Kami ni Gu Zinian ay magkasama mula pagkabata, at ako rin ay partner ng Gu Corporation. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para lang sana mapanood ang press conference. Pero hindi ko inaasahan na makakakita ako ng ganitong eksena. Hindi lang ako sinisiraan ni Chisui-sui. Sinadya pa niyang maghanap ng artista para siraan ang pangalan ko. Grabe na talaga. Boyfriend ko si Gu Jinyan. Matagal nang pahintulot ng aming dalawang pamilya ang aming relasyon. Mula nang mabangkarote ang pamilya Chi. Palagi mo nang ginugulo si Jinyan para makapag-asawa sa pamilya Gu at para agawin ang mga resources ng Gu Corporation. Miss Fang, sinasabi ninyong si Chisui-sui ay kabit. Meron po ba kayong ebidensya? Boyfriend ko si Jinyan. Ebidensya. Kami ni Jinyan ay magkasama mula pagkabata. Ang aming dalawang pamilya ay matagal nang pumapayag sa aming relasyon. Sa mahabang panahon, maraming litrato ang media na nakuhanan sa amin na magkasamang pumapasok at lumalabas. Hindi rin iyon kakaunti. Aming ipinapalagay na kami ay kinikilalang magkasintahan. Ngunit siya, mula nang mabangkarote ang pamilya Chi, ay palaging nakapalibot kay Jinyan.
Sinasamantala ang awa ni Jinyan at patuloy na naniniksik sa kanya. Hanggang sa gumamit pa ng koneksyon para makapasok sa Gu Corporation bilang sekretarya, kung hindi ito pagsulpot ng kabit. Ano pa ba ito? Maaari akong magpatotoo. Chi Sui-Sui. Hindi talaga siya pumasa sa interview. Dumaan lang siya sa backdoor. Noon, lihim siyang naglagay sa opisina ni Amogu ng mga larawan. Talagang walang hiya. Miss Chi, sa harap ng mga akusasyon ng dalawang babae, paano mo ito ipapaliwanag? Ang pagpasok mo sa Gu Corporation ay talaga bang umasa sa espesyal na relasyon? Huwag kang magpanik. Gusto lang ni Fang Shui na mapahiya ako sa publiko. Fang Shui, Zhou Fang, nagsisinungaling kayo. Sabi mo, boyfriend mo si Xinyan. Ano ang ebidensya mo? Kung pupunta ka lang sa alma mater ko, magtanong-tanong ka, sino ang hindi alam na kaming dalawa ay magkasintahan? Magkasama na kami mula pagkabata. Sinusunod ako ni Xinyan sa lahat. Hindi ba ito ang pinakamahusay na ebidensya? Isang panig lang ang kwento mo. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang ulo mo. Chi Sui-Sui. Kung talagang mahalaga ka kay Xinyan, bakit hanggang ngayon hindi pa siya dumating para ipaliwanag ito para sa iyo? Nag-aalangan lang siya dahil alam niya na nagkasala siya sa akin at sa pamilya Fang. Miss Xiu, tama si Miss Fang. Kung talagang mahalaga ka kay Amogu, bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpakita para tulungan ka? Hindi siya makasagot. Ang totoo, nag-aalangan siya. Kung wala siyang tinatago, bakit hindi lumabas si Amogu para magsalita para sa kanya? Sa tingin ko, takot lang siyang mabuking ang tunay na mukha ng magnanakaw na ito. Miss Chi, pakiusap. Sagutin mo ng diretsyo ang tunay na relasyon mo kay Amogu ay ano talaga? Si Amogu ba ay dahil sa personal na damdamin ay naapektuhan ang kanyang desisyon sa negosyo? Para sa mga shareholder ng Gu Corporation, patas ba ito? Ang relasyon ko kay Amogu ay personal kong usapsi. At ang pagiging tagapamahala ng bagong proyekto ay dahil sa sarili kong kakayahan at sa lakas ng pamilya Chi. Hindi dahil sa pag-asa. Lahat ng collaborative projects ng Gu Corporation ay may mahigpit na proseso ng pagsusuri. Hindi ito desisyon ng isang tao lang. Nabangkarote na ang pamilya Chi. Hindi mo nga mapangalagaan ang sarili mong pamilya na hindi mo mapangalagaan. Ano pa ang kakayahan mo para pamahalaan ang core projects ng Gu Corporation? Chi Sui-Sui, huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Umalis ka sa Gujinyan. Wala kang halaga. Ikaw ay isang halamang parasitiko na nakakapit sa Gujinyan. Kapag umalis ka sa Guzinian, mahihirapan kang mabuhay. Tama, Chi Sui-Sui. Hindi ka karapat-dapat maging tagapamahala ng proyekto. Sumikat ka lang dahil sa ibang tao. Ang Gu Corporation, kung gagawin kang tagapamahala ng proyekto, ay parang naglalaro sa kinabukasan ng kumpanya. Kami ay humihingi ng pagpapalit ng tagapamahala ng proyekto. Para sa lahat ng shareholder at mga mamamahayag, kailangan ng paliwanag. Miss Chi, hindi kami hindi nagtitiwala sa iyo, pero ang sinasabi ni Miss Fang ay may katwiran. Ang Chi Corporation ay bagsak na at kulang ka sa karanasan sa pamamahala ng proyekto. Talagang mahirap paniwalaan. Chi Sui-Sui, huwag kang maghintay pa. Xinian, hindi siya darating. Ang mahal niya ay ako. Siya ay pansamantala lang na nabulag mo. Maging matino ka. Umalis ka sa Jinian, umalis ka sa pamilya Gu. Maaari kong patawarin ka. Kung hindi, gigiba ko ang reputasyon mo. Mas masahol pa sa pagkamatay. Fang Shui, huwag kang mangarap. Ang mahal ni Jinian ay hindi ikaw. Hindi siya kailanman nagmahal sa iyo. Ang lahat ng ginawa mo ay pagsisinungaling lang sa sarili mo. Mga kasama, pakinggan ninyo. Malapit na siyang mamatay, matigas pa ang mukha. Siya ay isang pangatlong tao, ninakaw ang lalaki ko, at gustong kunin ang mga resources ng Gu Corporation. Ang taong ganito, paano karapat-dapat na mabuhay? Sino ang sinasabi mong pangatlong tao? Chi Sui-Sui ay ang asawa ko, Gu Jinyan, sa isang seremonyang tradisyonal. Siya ang tanging Mrs. Gu. Sui-Sui pa umanhin, nahuli ako. Mga panauhin, mga kaibigang mamamahayag. Dito ko ay mariing ipinahahayag. Si Chi Sui-Sui ang aking asawa na ikinasal ko 3 buwan na ang nakalipas. Na eksaktong araw pagkatapos ng trahedya ng pamilya Chi. Asawa na ikinasal ng wasto, nakakuha na kami ng marriage certificate. Kami ay legal na mag-asawa. Du, hi. Fang Shui. Kanino mo sinabing kabit? Xinian. Jinian, mali ba ang sinabi ko? Huwag kang magpadaya sa kanya. Para lang sa pera siya. Kaya siya sumama sa iyo. Tingnan mo ang iyong cellphone. Teka ito. Ito ay paninirang puri. Kung peke o hindi, alam mo sa sarili mo. Si Tio Fang kalahating oras na ang nakalipas ay dinala na para tulungan sa investigasyon ang pamilya Fang. Tapos na. Imposible. Ito ay inyong panloloko. Ito ay peking ebidensya na ginawa ninyo. Gu Xinyan, paano mo magagawa ito sa akin? Ganito sa pamilya Fang. Ang ating dalawang pamilya ay nagtutulungan ng maraming taon.
Paano ka naging ganito kalupit? Sa iyo. Sa pamilya Fang, ay ginawa ko na ang lahat ng makakaya. Ikaw ang paulit-ulit na nananakit kay Suisui. Paulit-ulit na nagplano para sirain siya kahit na gumawa ng pekeng katotohanan upang sirain ang reputasyon ni Suisui at ng pamilya Chi. Nang ginagawa mo ang mga bagay na ito, bakit hindi mo naisip ang salitang walang puso? 20 taon na tayong magkakilala. Hindi ikaw ang dahilan para paulit-ulit mong saktan ang asawa ko. Ang suporta ninyo ay bumagsak. Ngayon, magsasabi ka ng totoo. O hintayin mo ang pulis na magtanong. Mr. Gu, sasabihin ko ang lahat. Miss Fang, binigyan niya ako ng USB para palitan ang nilalabas sa malaking screen. At ang pag-transfer ng pera at ang pag-transfer ng 50,000, may record ako ng lahat. Ako rin. Si Miss Fang ang nag-utos sa akin na maghanap ng ilang tao para magpanggap ng mga trabahador ng pamilya Chi at maggulo. Sabi niya, pagkatapos ay iaayos niya ang pag-alis ko sa bansa, ang mga sinasabi tungkol sa injury sa trabaho, at hindi bayad lahat ay gawa-gawa lang. Hindi kami talaga kilala sa mga trabahador ng pamilya Tsen. Tama. Nagkakalat kayo. Binayaran kayo ni Chi Suisui, di ba? Xiao Zhang, ipakita ang mga recording na ibinigay nila at mga chat record, pati ang mga record ng pag-transfer ng pera sa malaking screen. Gu Jinyan. Matagal mo na itong plano, di ba? Pinoprotektahan ko lang ang asawa ko. Ikaw, ang paulit-ulit na hindi nagbabago. Gu Jinyan. Sa loob ng 20 taon. Wala ba sa puso mo kahit konting lugar para sa akin? Sabay tayong lumaki. Pinagsumikapan kong maging magaling. Para lang makasama ka, para maging karapat-dapat sa iyo. Chi Suisui, ano ang karapatan niya? Dahil sa iyo. Ki Suisui. Kung hindi dahil sa iyo. Jinyan, matagal na sana kami. Nag-alaga ako sa kanya ng 20 taon. Anong karapatan mo para agawin siya? Ang hindi ko makuha. Hindi mo rin makukuha. Magkasama tayong mamatay ngayon. Anong ginagawa mo? Nabaliw ka. Guzin yan. Magsisisi ka. Para sa isang babae, sinira mo ang pamilya Fang. Magsisisi ka. Talagang magsisisi ka. Suisui, okay lang ba yo? May sugat ba? Okay lang ako, Zinyan. Alam kong darating ka. Alam ko yan palagi. Kanina, medyo nag-aalala ako sa'yo. Bigla kang umalis. Akala ko may nangyari sa'yo. Saan ka nagpunta kanina? Naghintay sila sa'yo. Pasensya na. Napahiya ka. Ang plano ni Fang Shui. Hindi lang simpleng paggulo. Binayaran niya ng maaga. Isang grupo ng mga vlogger at mga dating empleyado maglalabas sa press conference sa paglalabas ng core ng proyekto. Sabay-sabay na magkalat ng chismis sa buong internet. Hindi lang sirain ang kumpanya Chi at ipaparatang sa'yo na isang oportunista. Isang babae na maraming plano. Putulin ang lahat ng pag-asa mo. Kailangan kong pigilan siya bago magsimula. Sagipin ang lahat ng channel ng chismis. Kunin ang ebidensya ng pagbayad niya. Para hindi siya makapagtanggol. Yun pala, para sa akin siya. Hindi ko inaasahan, si Fang Shui, hanggang sa ganito siya makakaya. Sila, para sirain ako. Sobra ang kanilang pagsisikap. Huwag kang mag-alala, Suisui. Lahat ay malapit ng matapos. Nandito ako, walang sinuman ang makakasakit sa iyo, at walang sinuman ang muling makakapagpula sa iyong ama. Ako. Kaya, naayos na ba ang lahat? Lahat ng chismis ay naputol na. Ang chat records ng kanyang pagbili ng mga tao, ang mga record ng paglilipat ng pera, lahat ay nakuha na. Ang mga kaugnay na platform at network, lahat ay haharapin ayon sa batas. Hindi hahayaan ang anumang iligal na tao na makasakit sa iyo at sa Chishi. Si Fang Shui, sa huli, nagdusa siya sa kanyang ginawa. Ang pamilya Fang ay bumagsak din. Sa pagkakataong ito, kinain niya ang kanyang masamang bunga. Paumanhin, pinahiya ko kayong lahat. Ngayon ay dapat para sa Chishi. Ang paglulunsad ng bagong serye ng proyekto. Ngunit dahil sa aking personal na nakaraan, ang mga relasyon na hindi naayos ng maayos, naging isang komedya. Ang mga chismis tungkol sa Chishi. Dito ako ay magsasabi ng malinaw at seryoso. Ang pagbagsak ng Chishi ay dahil sa panloloko ng mga kasosyo. Ang ama ni Chi ay hindi kailanman nanghiram ng mataas na interes na utang. Ang Chishi ay hindi rin kailanman nagpabaya sa sahod ng mga empleyado. Ang mga kaugnay na ebidensya, ang aking legal team ay agad na ilalathala sa ang opisyal na website ng Gushi para makonsulta ng lahat. Ngunit nagpapasalamat ako sa komedyang ito.
Binigyan nito ako ng pagkakataon na harapin ang lahat, linawin ang isang bagay, at kumpirmahin ang isang bagay. Sui-sui, kahit na kami ay nakakuha ng marriage certificate, sa legal na aspeto ay opisyal na mag-asawa. Pero lagi kong may utang sa'yo, isang bukas na proposal. May utang ako sa'yo ng pangako na makikita ng lahat. Ang simula natin, maaaring hindi perpekto, maraming hindi maipaliwanag at hindi maintindihan. Pero, ngayon dito. Sa harap ng lahat ng reporters at mga kasamahan, loudly kong sasabihin sa lahat. Ako, Gu Jinyan, ay magpapakasal sa'yo, hindi dahil sa kasunduan ng pamilya. Hindi dahil sa awa sa'yo. At hindi dahil sa responsibilidad. Dahil lang sa mahal kita. Noong bata pa ako, hanggang ngayon, hindi nagbago. Ikaw ang lihim kong itinatago sa puso liwanag sa buong 10 taon at ang araw na gusto kong kasama habang buhay. Chi Sui Sui. Payag ka ba? Payag kang opisyal at kumpletong magpakasal sa akin. Payagan mo siya. Payagan mo siya. Tablaya. Payagan mo siya. Gu Jinyan, payag ako. Halik. Halik. Halik! Ginanggu sa natitirang buhay. Pakiusap, gabayan mo ako. Ginoong Gu, ako rin. Gusto mo ba? Gusto ko. Gustong gusto ko. Matagal ko nang dinisenyo ang singsing na ito. Lagi kong gustong ibigay ito sa'yo. Ngunit walang pagkakataon. Bakit bigla kang nag-propose? Kanina lang ako. Wala akong kahit anong paghahanda. Una kong gustong humanap ng mas pribado, mas romantikong lugar. Ngunit ngayon, nakita kita nag-iisang hinarap ang mga pagsubok ni Feng Shui. Nakita kitang napakatapang, napakatatag. Naisip ko, ginawa kong malaman ng lahat. Ikaw, ang aking asawa. Ako si Gu Jinyan, ang tanging taong minamahal, hindi hahayaan ang sinuman na pagdudahan ka, apiin ka. At ang palabas na ito ay nagpaintindi sa akin. Ang pag-ibig ay dapat sabihin ng malakas, hindi na maaari itong itago. Gusto kong ibigay sa iyo ang sapat na katiyakan para malaman mo na hindi ka kailanman naging pabigat sa akin. Ikaw ang pinakanais kong pahalagahan. Alam ko ang lahat, Jinyan. Salamat. Paano mo gusto ang plano para sa kasal? Sino o kanluranin? Gusto kong sa tabing dagat, simbahan, o ang lumang bayan na laging gusto mong puntahan. Papaghanda ko agad para sa iyo ang pinakamalaking at pinaka-memorable na kasal. Huwag magmadali. Gusto kong maghintay hanggang gumaling si Papa para mahawakan niya mismo ang aking kamay. At ibigay ako sa iyo. Gusto kong makita niya na ang kanyang anak na babae ay nakahanap ng sariling kaligayahan. Gusto kong makita niya na ang pamilya Chi ay muling tumayo. Sige, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Maghintay tayo hanggang gumaling si Papa. Tapos magdaraos tayo ng isang pinakamalaking kasal. Imbitahin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan para ang lahat ay magbigay ng pagbati para sa atin. Jinyan. Salamat sa pagmamahal sa akin ng matagal. Salamat. Salamat sa pagdating mo nang ako ay lubos na walang magawa at sa pinakamahirap na panahon, tulad ng isang sinag ng liwanag na nagbigay liwanag sa aking buhay. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, sa pagbawi ng Chi Clan para sa akin, at pagharang sa lahat. Salamat sa paggawa sa akin na mas mabuti at mas matapang. Ipinakita mo sa akin na ako rin ay maaaring maging malalim na minamahal. Tanga, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagpayag mong lumapit sa akin at maniwala sa akin at mahalin ako. Ikaw ang nagbabago sa aking malamig na mundo. Naging napakainit. Nagpatiwala sa akin na ang pagmamahal sa isang tao ay maaaring maging napakasaya. Salamat sa pagbibigay liwanag sa aking mundo.